last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to. Hello guys, good morning. Welcome to my vlog. A day in our lives as a biology student. Sa pagkolekta ng mga specimens ng mosses at liverworts, isang masusing proseso ang kinakailangan upang matiyak ang tamang pagkakakolekta at pag-preserve ng mga halaman na ito. Una, kinakailangan ng pagpaplano ng lokasyon kung saan kukunin ang mga specimens. Mahalaga ring suriin ang kondisyon ng kapaligiran at ang klase ng lupa o kagubatan kung saan matatagpuan ang mga mosses at liverworts. Pagdating sa pagkolekta, dapat na may kaalaman ang kolektor sa tamang pag-identify ng mga species ng mosses at liverworts upang matiyak na tama ang kinokolekta. Maaaring gamitin ang mga field guide o mga app sa pag-identify ng mga halaman na ito. Sa pamamagitan ng paggamit ng tamang kasangkapan tulad ng maliliit na gunting, containers, at labels, maayos na maipan ang mga specimens na hindi naaapektuhan ang kanilang kalagayan. Ang mosses at liverworts ay mga uri ng halamang lumot na kabilang sa grupo ng mga bryophytes. Ang mga bryophytes ay mga simpleng halamang hindi gaanong mataas na may mahalagang papel sa ekosistema. Narito ang mga pangunahing kaibahan at katangian ng mosses at liverworts. Mosses, lumot. Ang mga mosses ay karaniwang makikita sa mababang lugar ng kapaligiran tulad ng bato, puno, at lupa. Sila ay may maliit na puno na tinatawag na sporophyte na umaabot lamang ng ilang sentimetro ang taas. Yan si Mr. Gildo. Ang kanilang mga dahon ay may kaaya-ayang anyo at karaniwang kulay berde. Wow! Karaniwang natutulungan nila ang kapaligiran sa pag-absorb ng tubig at pagtulong sa pagbabawas ng soil erosion. Liverworts, atip. Ang mga liverworts ay mas maliit kaysa sa mosses at karaniwang tumutubo sa maaligasgas na lugar tulad ng mga bato at puno. Hindi sila kasing kaaya-aya ang anyo tulad ng mga mosses at may iba't ibang anyo ng paglabas ng sporangia o spores. Dito lang mordong na tayo. Sila ay mahalagang bahagi ng ecosystem dahil sa kanilang kakayahan sa pag-absorb ng tubig at pagtulong sa soil fertility. Ay, masida data. Ito talaga na yun. Kahit na sila ay simpleng uri ng halamang lumot, mahalaga ang mga mosses at liverworts sa ecosystem.
something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Ang pagkolekta ng mga mosses at liverworts ay isang mahalagang bahagi ng pag-aaral at pangangalaga sa kalikasan. Paggawa ng mga pag-aaral at pananaliksik. Ang pagkolekta ng mga mosses at liverworts ay mahalaga sa pagbuo ng mga pag-aaral at pananaliksik. So yun, mauuna na kami dun guys, kasi matagal pa yung mga kasama namin. Kita-kit! Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Sa pamamagitan ng pagkolekta ng specimens, maaari nating pag-aralan ang kanilang mga katangian, estruktura, at iba't ibang aspeto ng kanilang buhay at papel sa ekosistema. Ang mga pag-aaral at pananaliksik na ito ay mahalaga upang mas maunawaan natin ang mga bryophytes at ang kanilang kontribusyon sa kalikasan. 2. Pagpapalalim sa kaalaman sa biodiversity. Ang pagkolekta ng mosses at liverworts ay nagbibigay daan sa pagpapalalim ng ating kaalaman sa biodiversity. Sa pamamagitan ng pag-identify at pagkolekta ng iba't ibang species ng bryophytes, mas maiintindihan natin ang kahalagahan ng pagiging mayaman sa biodiversity ng isang lugar. Ang ganitong kaalaman ay mahalaga sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalikasan. 3. Pangangalaga at proteksyon ng endangered species. Sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga mosses at liverworts, maaari nating matukoy ang mga endangered o nanganganib na species. Ang pagkilala sa mga ganitong uri ng halaman ay nagbibigay daan sa pangangalaga at proteksyon nila laban sa pagkausad o pagkawala. Mahalaga ang pagkolekta ng specimens upang magkaroon ng basihan sa pagpapasya ng mga hakbang para sa kanilang pangangalaga at pangangalaga. 4. Edukasyon at kamalayan sa kalikasan. Ang pagkolekta ng mosses at liverworts ay nagbibigay daan sa edukasyon at kamalayan sa kalikasan. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang mga kakaibang anyo, gamit sa ekosistema, at kahalagahan sa pangkalahatang kalagayan ng ating planeta, mas nauunawaan ng mga tao ang importansya ng pagmamalasakit at pangangalaga sa kalikasan. Ang ganitong uri ng edukasyon ay nagbibigay daan sa pagpapalalim ng kamalayan at pagkilos para sa environmental conservation.